Ito na guys, ang katapusan ni Pastor Kebs. What? Ano mo naman nasabi, Mima? Ito yung balita, guys. Representative Gutierrez files House Bill seeking to revoke franchise of SMNI. Talaga nga namang meron ng ending ang kwento ng SMNI na pagmamay-ari ni Pastor Kebs. Sabi nga ni Pastor Kebs dati, pagmamay-ari niya daw yung universe. Pero yung ownership ng SMNI, itinatanggi niya na sa kanya. What? Anyway, patong-patong talaga ang hinaharap na karma ngayon ni Pastor Kibuloy. Bukod sa mukhang magkakaroon ng revocation dito sa SMNI, oh, 'di ba? Sabi truth that matters ko, no? Pero pugad ng fake news, 'di ba? Bukod sa magkakaroon ng revocation, mukhang pati siya magkakaroon din ata ng ending. Pero sa kulungan. Kasi dahil si Senator Risa Ontiveros talaga nga namang sinisikap na paimbestigahan itong religious group ni Pastor Kibuloy na ala Senior Aguila din. Ang dami ba namang nagreklamo? Talaga nga naman. Bukod sa SMNI, pati siya pa mismo. Diba? Yan yung karma, bumabalik, mas malala, mas masakit. Kaya habang nandito tayo sa lupa, gumawa tayo ba ng mabuti? Kasi kung ano yung mabuting ginagawa mo, yan din yung mabuti din ang bumabalik sa'yo. Pag masama ang ginagawa mo sa kapwa mo, masama din ho ang bumabalik sa'yo. Diba? Kaya magpakabait ho tayo. Kaya ikaw, Mima, magpakabait ka na din. Mabait naman si Mima. Kaya nga ako nagbabalita sa inyo ng totoo at walang halong biases. Anyway, sabi dito sa balita, guys, Representative Gutierrez files House Bill seeking to revoke franchise of SMNI. One Rider Party List, Ramon Rodrigo Gutierrez, introduced House Bill 97110. Anyway, sa mga hindi nakakalam guys, meron akong suspension dito sa SMNI. So ngayon, dahil malala ho, ang daming violation kasi ng SMNI, hindi pwedeng suspendin lang. Kasi pag suspension kasi guys, pwede ang gumalaw dyan yung Congress at yung NTC lamang. Inom muna tayo. Nawawalan ng laway si Mima. So, pwede yung NTC at Congress lamang ang gumalaw. Pero sa revocation, pagbubutuhan ito ng buong Congress, tapos gagawa sila ng, yan na nga, House Bill para ho ipasa dito sa Senate. At dadalhin na itong kaso na to doon sa Senate. Iaakyat na. Talaga nga namang hindi ko alam kung maaawa ba ako dito kay Pastor Kebs or matutuwa. Mixed emotion guys. Naaawa ako sa mga staff ng SMNI na alam niyo yun guys, nahahawaan ng maling ideolohiya ng mga nandyan sa SMNI. Doon lang ako sa mga taong naawa, sa taong yun, ng mga nahahawaan ng mga fake ideology, 'di ba? Napapaniwala sa ideolohiya ng SMNI. Pero hindi naman ako naawa sa buong staff ng SMNI. Sumusweldo ba naman ng 100,000 per month? Ang iba milyones pa. Sino ba namang maaawa dyan? Diba? Malaki-laki na din atang nalikom nyo na pondo. Anyway, nalulugi daw ang SMNI. Pero si Jay Sonsa sumusweldo ng 1 million per month. Tapos si Ka Eric at si Lorraine Badoy, 100,000 per month. Sino ba namang hindi ko gustuhin magtrabaho sa SMNI, di ba? So, ang tanong dito, paano mag-apply? Kasi gusto ko din magkaroon ba ng 100,000 per month. Hindi pa ako nakahawag ng ganun. Oy. Anyway, going back sa ating topic, which seeks to revoke the franchise given to Suarasag Media Corporation, also known as Sunshine Media Network International SMNI. The bill was filed after the House Committee on Legislative Franchise adopted a resolution urging the National Telecommunication NTC to suspend the operation of SMNI. So, ang nagpasa po ng bill ay si Gutierrez.
si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. House Bill 97110. Kasi guys, ito yung mga nilabag nilang batas, oh. Basahin natin. House Assistant Majority Leader and PBA Party List Representative Migs Nograles cites the SMNI violated the following laws and rules. Actually, bago natin yan basahin, nagsimula talagang issue na to kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Sa mga hindi ho nakakaalam, sa mga bago sa ating channel or sa mga walang knowledge. Nagsimula tong issue na to kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Nagpakala po kasi sila ng fake news. Pilit nilang ginigiba ang Congress. Yung Congress ho, ang nagbigay sa kanila ng prangkisa. Kaya Congress din ang babawi ng kanilang franchise. 'Di ba? So, pilit nilang ginigiba ang Congress. Biruin yung SMNI. Bukod sa red tagging government, hindi pa miyembro ng mga KBP, yung kanilang mga broadcaster, walang sinusunod na code of ethics. Madami silang issue, guys. So, nagpakalap na nga ng fake news, tapos sila pa tong galit na galit, ustong manakit. Which is, mali naman, guys, na nagpakalap sila ng fake news. So, ngayon, kinundi na sila. So, sa dami ba namang napakalap nila na fake news, ngayon lang ata sila nahugasan, na washing. Diba? Sa daming dumi na kanilang ikinalat, ngayon pa lang sila lilinisin. Talaga nga namang inipon lang yung kanilang mga dumi, So, ngayon, na inipon ng kanilang mga dumi, ito na. Ito yung unang dumi nila. Section 4, 10, and 11 of RA 11422. Granting a 25-year franchise to Suwara Sag Media Corporation. Number 2, pangalawang dumi nila, Article 12, Section 19 and Art, Article 16, Section 11 of the 1987 Constitution, prohibiting monopolies and prohibiting monopolies in the commercial mass media, respectively. Pangatlo, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP Code. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung kanilang mga anchors ay hindi miyembro ng KBP. Number 4, Rule of House of Representative. Number 5, yung panghuli nilang dumi, Section 114 of the Revised Corporation Code. So, ngayon guys, ano nga bang pinagkaiba ng suspension at revocation? Pag suspension kasi guys, meron yung specific time frame. Kung kailan matapos yung suspension mo, pwede ka nang mag-ere on air. Live ka na ulit. Fake news na naman. Ang revocation guys, as in wala ka na. Wala ka nang babalikan. Wala na ho. Tapos na ang kwento mo. Yan ho yung revocation. Tatanggalan na sila ng franchise. So anyway, dapat noon pa to Pero wala may humahawak sa SMNI, So ngayon, ang parusa nyo, talaga nga namang sagad sa bones. Ayan kasi, uso na kahit pa paano magtino-tino ba? Tino-tino din pag may time para kahit pa paano, diba? Hindi na kayong madali ng mga ganitong issue. Kung sakali man na ma-rebook to, magtino-tino na kayo. Kung sakaling gumawa kayo ulit ng panibagong network. So anyway, yun na nga sinasabi ko sa inyo guys. Ito na ata yung ending. May tuldok na ang kwento ng SMNI. So, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.